Welcome to Biokadahan Forever Worldwide. Please do not forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to click the bell button so you can be updated every time we have new uploaded videos. Maraming salamat po. Enjoy! Sa bukirin ng ating bayan, may kalabaw na matatag. Sa init ng araw, sa bigat ng laban, di sumusuko, laging lumalaban. Taglay mo ang sipag at tiyaga, katulad ng lahing dakila. Sulong kalabaw sa bawat hakbang, dala mo'y pangarap ng ating bayan. Dugo at pawis, handog sa lupa, para sa bukas na mas masagana. Ano man ang ulos, ano man ang bagyo, ikaw ang sagisag ng Pilipino. Matibay ang loob, taas ang noo, kahit anong hirap di susuko. Sa iyong yapak may kwentong taglay, buhay na alay sa bawat tagumpay. Sulong kalabaw sa bawat hakbang, dala mo'y pangarap ng ating bayan. Dugo at pawis, handog sa lupa, para sa bukas na mas masagana. Sulong kalabaw, huwag kang titigil, ang Pilipinas ay di matitinag kailanman. Dugo at pawis, handog sa lupa, para sa bukas na mas masagana. Sulong kalabaw sa bawat hakbang, dala mo'y pangarap ng ating bayan. Dugo at pawis, handog sa lupa, para sa bukas na mas masagana. Sulong kalabaw, huwag kang titigil, ang Pilipinas ay di matitinag kailanman. Dugo at pawis, handog sa lupa, para sa bukas na mas masagana. Ano man ang unos, ano man ang bagyo, ikaw ang sagisag ng Pilipino. Matibay ang loob, taas ang noo, kahit anong hirap di susuko. Sa iyong lapak may kwentong taglay, buhay na alay sa bawat tagumpay. Kailanman Di na lang denial pag nasasangkot kayo. Galit-galitan ang attitude sa inyong reklamo. Sabay kambyo birada sa testigo, at may pasaring pangbana at pang-insulto. Ang ugat na pinagmulan, ito'y may singaw ng baho, may lamat na di mapupura sa isipan ng tao. May mga tusok walang awa, mga pusong sintigas ng bato, na di na makontento, kaya nang abuso. Mula nang kumanta siya sa gitnang ng tablado, halos lahat ay nagulat at ang iba'y kabado. Natatakot na mapisto, baka sila'y impuelto sa mga kickbacks o kaya ay porsyento. Lagi na lang denial
speech is free. Ngayon ang tanong ng karamihan, may mapanagot kaya ang mga ungas na dambuhala na di nawawala. Ngunit sa batas ng may likha, walang ligtas sa parusa ang mga iwaling inutil at ganit sa kwarta. Wake up everybody and fight cruelty. Our nation is needing us to find reality. Do not let lies prevail gently, and let us hope someday that our beloved country will have prosperity. Hunt forever worldwide. Keep calm and keep Expose na ako listening. sa anti-drug campaign kasi nung presidential security ako ni FBR, ako ang ginawang task force commander ng anti-drugs. Ako ang humuli doon sa number 1 na Shabu importer noon, dyan sa Talayan, dyan sa Quezon. Dito, expose na ako sa anti-drug campaign kasi nung presidential security ako ni FBR, ako ang ginawang task force commander ng anti-drugs. Ako ang humuli doon sa number 1 na Shabu importer noon, dyan sa Talayan, dyan sa Quezon. Dito, sa Quezon City. O, hindi ko nasasabihin yung pangalan kasi baka hanapin nyo sa akin. Basta alam ko na wala siya. Yun. O, siya ang number 1 na importer. Yate ang ginagamit ng Shabu. Panahon pa ni FBR yan. O, ako din yung humuli kay Halusos. O, alam niyo ang offense nun? Yun naman yung nag-rape ng 12-year-old, below 12, statutory rape. O, di ba? Yan ang mga... Pero alam ko yung drugs, noon pa, panahon pa ni GMA, dahil ako naman ang presidential security ni PGMA, siya na mismo nag-declare na ang drug problem ay national concern and national security problem na. Kaya nararapat lamang na noong umangat na ang Pangulong Duterte, ang kanyang isang kaagad na tinira ay ang drugs. Dahil wala namang ginagawa yung nakaraang administrasyon tungkol sa drugs. Pinabayaan lang. At alam natin ang naging istorya ng drugs. Hindi ba? Laboratory sa Arayat, laboratory doon, laboratory doon, laboratory doon. Eh siyempre, anong gagawin mo? Sabi nga ni Tatay Digong, huwag mong sirain ang mga kabataan, ang aking bayan, kundi papatayin kita. Ngayon, Chinacharge nila ng crime against humanity. Ha? Hindi ba yung bang war against drugs? Labanan mo yung drugs, crime ba yun? O anti-crime yung ginawa mong yun? Napakaliwanag, di ba? Ang linalabanan mo yung menace ng drug. Sino ba ang mas importante? Yung biktima ng mga drug dealers o yung drug dealers? O, di, sinong humanity ngayon? Na sinasabi nilang nagkaroon si Tatay Digong ng crime against humanity. Yung mga biktima ng drug problem? O sinasabi natin, kawawa naman yung drug lord. Kawawa naman yung mga drug lord na ang wall ng bahay ay mga pera na. Kilala naman namin yun dahil taga Mindanao, kilala ko yun. Kaya ako, hanggang ngayon hindi ko makuha kung paano naging crime against humanity. Ang paglaban sa drugs na noon pa man ay security problem na, national security problem. Dahil noon pa naman panahon ni President Ramos, dahil ako ang anti-drug task force na ginawa niya, ay nakita ko na kung anong mga pangalan ang nandoon. Ang tataas. Kaya ngayon, wala na bang drugs ngayon? Oh, hindi ako nagsasabing bumalik. Very rampant. Oh, very rampant. Oh, eh. Kaya, nako, mukhang mali ang napuntahan nating direksyon. Anyway, hindi na ako ang magbibigay ng, I will not judge that. Bahala kayo. Kasi alam ko yung mga nangyari tulad nung isang security guard sa Bulacan. Nagtrabaho, pag-uwi niya, rinape yung asawa niya, pinatay pa yung anak. Doon naman sa isang barangay sa Taguig,
Yung nurse namin sa Philippine Air Force, pag uwi niya, mayroon ng drug addict doon sa bahay. Nakapasok na doon. Pagpasok niya, pinatay siya. Napakaraming incident na kawawa yung naging biktima ng mga naging ng mga addict. Ngayon na parang, bakit kaya pinoprotekta? Alam ko na kailangan, maski na ikaw ay may kasalanan, kriminal ka man, hindi, kailangan mo ang bigyan, you must have your time to defend yourself. Pero paano kung may armas ka at lumalaban ka na sa pulis? Sasabihin ba ng pulis, teka muna, huwag mo akong barilin. Doon na lang tayo sa korte mag-usap. Pwede ba yun? Kailangan ipagtanggol mo ang sarili mo. Hindi ba? At mayroon nga mga namatay. Anyway, hindi ko na matagal na usapan na yung drugs. Iiwanan ko yan dahil ako'y naniniwala na mayroon pa rin mga magtatrabaho against drugs. Dahil maraming drugs na pumapasok. Di ba? Doon sa Zambales, doon sa Ilocos, doon sa Camarines, sa Bicol, kung saan-saan natatagpuan na ngayon ng mga drugs. Linalaglag. So, mayroon pa bang drugs? Wala. Napakadami. Anyway. So, naalala ko, yun lang ang una kong sinabi tungkol sa drugs. Kasi, natatandaan ko nga yung task force commander ng Tukhang, yung author, si Senator Bato, di ba? Nung chief PNP siya. Bakit siya nag-number 1 na senador sa Metro Manila? Dahil tama yung kanyang ginagawa. Bakit number 3 siya ngayon na senador? Dahil alam ng tao na tama yung kanyang ginawa sa drugs. Di ba? So, mali pala si Tatay Digong. Ambot. Ambot. Barkadahan forever worldwide. Keep calm and keep listening. Every tax we pay, every cent we lay, every fee we pay, every room they make, they're watching where it goes. Every form we sign, every long queue line, every fine they find, every deadline time, we wonder where it flows. This is Barkadahan forever worldwide. Thanks for watching. Your support is greatly appreciated. Until next time, good night and God bless.